Sa China, inihayag na napagalit ni Vladimir Putin si Xi Jinping dahil sa hindi niya magandang asal. Pinaghihinalaan ng mga opisyal ng China na may kasunduan si Vladimir Putin at Donald Trump. Venezuela kapalit ng Ukraine sa paghahati ng impluensya. Ang pagtanggi ng Kremlin na suportahan si Presidente Nicolas Maduro ng Venezuela kahit may kasunduang estratehiko at militar kay Vladimir Putin ay nakainis sa China at nagpag-isip sa mga estrategista ng Beijing tungkol sa kinabukasan ng kanilang pakikipagpartner sa Moscow. Iniulat ito ng The Times mula sa mga Chinese source pero hindi lang iyon ang dahilan. Paalala ko lang, ilang oras bago masakote si Nicolas Maduro ng mga Amerikano, nagkita ang mga Chinese na diplomat sa presidente ng Venezuela. Bago mahuli, tinawagan ng pinuno ng Chinese Ministry of Foreign Affairs si Maduro at sinabing, "Huwag kang mag-alala, susuportahan ka namin, kakampi mo kami." Lumabas na nailabas ng mga Ruso ang kanilang diplomat mula Caracas noon. Pero ang mga Chino na mabuting partner ay hindi naabisuhan. Ngayon, mas napipilitan ang Russia na magpaubaya sa Beijing at humingi ng paumanhin sa ekonomiya. Tumaas ng husto ang pag-aangkat ng China ng Russian na Urals na langis. Naabot ang record. At ngayon, paulit-ulit na sinasabi ng Russian na propaganda na ito ay isang super partnership na ito ay talagang napakagandang balita. Lumalabas na binibili lang ng China sa malaking diskwento ang langis na tinanggihan ng India. Kinukuha ng Beijing sa presyong puhunan ang langis na di na kailangan sa merkado. Ang pangalan ko ay Alexei Pechi. Talakayin natin ang paksang ito ng sabay-sabay pero bago tayo magsimula, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel, mag-like at mag-iwan ng kahit anong komento sa episode na ito at mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel na Pechi News. Nasa video description ang link nito. At kung sa pagtatapos ng episode ay sa tingin ninyo ay naging interesante at kapaki-pakinabang ang episode na ito, maaari ninyong suportahan ang channel na ito sa YouTube sa pamamagitan ng inyong donasyon o subscription gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito. Magpapasalamat ako. Kaya, ang leader ng China na si Xi Jinping ay nagalit kay Vladimir Putin, ang diktador ng Russia, dahil sa Venezuela ayon sa ulat ng The Times na tumutukoy sa isang maalam na source mula sa China. Nagdulot ng pagkainis sa China ang pagtanggi ng Kremlin na suportahan si Nicolas Maduro kahit pumirma si Putin ng kasunduan para sa estratehiko at militar-teknikal na kooperasyon. Doon nila naisip, sulit pa bang panatilihin ang ganitong ugnayan sa Moscow? At kung mauna lang ng kaunti, sa Beijing ay opisyal ng unang beses na inihayag na marahil ay panahon na para sa Russia na tapusin ang digmaan laban sa Ukraine. Bukod sa benepisyong pang-ekonomiya, may malaking disbentahe rin para sa China at halos nakuha na nila lahat ng maaaring pakinabang mula sa Russia. Nakuha na niya ang lahat at wala na siyang mapipiga. Hindi ibinahagi ng mga autoridad ng Russia sa China ang kanilang pagtatasa sa sitwasyon sa Venezuela at ang desisyon na ilikas ang ilang diplomat at pamilya mula Caracas noong huling bahagi ng Disyembre. Dahil dito, nagulat ang China. Nahuli ng American Special Forces si Nicolas Maduro at dinala sa United States kung saan nahaharap siya sa habang buhay na kulong dahil sa paratang ng pag-oorganisa ng kalakalan ng droga. Ilang oras bago maaresto si Nicolas Maduro, nagkita sila ni Qiu Xiaoti sa Caracas, espesyal na sugo ng China sa Latin America. Matapos ang pagpupulong, nakipag-usap sa telepono ang pinuno ng Ministry ng Ugnayang Panlabas ng China sa katapat niya sa Venezuela. Nangako siya ng matibay na suporta sa pagtatanggol ng soberanya at katatagan ng bansa ayon sa kagawaran ng Ugnayang Panlabas. Nahuli si Maduro matapos ang ilang oras. Nakakatawa ang mga Amerikano at Chino. Nagdulot ito ng inis sa Beijing at diskusyon tungkol sa relasyon ng China at Rusya. Sa ilang lupon, may hinalang ang pananahimik ng sistemang panlaban sa himpapawid ng Rusya sa Venezuela noong pagsalakay ng Amerikano ay hindi aksidente kundi patunay ng pakikipagtulungan ng Moscow at Washington. Paano nalaman ng mga Ruso na dapat ilikas ang kanilang mga diplomat at pamilya? Ilang araw bago ang operasyon ng mga Amerikano, hinala na ni Xi Jinping na nagtatrabaho si Putin para sa kalaban. Ipinakita ng operasyon ng Estados Unidos ang limitadong kakayahan ng Beijing sa kabila ng matitinding pahayag nito sa diplomasya. Hindi na kailangang ipaalala ang tunay na ibig sabihin
ng pagkawala ng dangal sa kulturang Tsino. Napahiya ang mga Tsino sa pagpupulong ng kanilang opisyal kay Nicolas Maduro ilang oras bago hulihin ng mga Amerikano ang presidente ng Venezuela. Sa kulturang Tsino, malaking kahihiyan ito na nakakababa ng pagkatao. Kaya sa Tsina, lalong lumalakas ang mga usapan na ang pakikipagtulungan sa Rusya ay mas nagdudulot ng pinsala kaysa benepisyo. Lumilitaw na ang Beijing ay nakatali sa kasosyong salungat sa pananaw nito sa kaayusan, prediktibilidad at kontrol at sumisira sa inaalagaang imahe nito. Isang puwersang nagpapastabilisa sa mundo na sumusunod sa internasyonal na alituntunin. Kaya palaging ipinapakita ni Xi Jinping ang sarili niya sa ganitong paraan. At ngayon ay magbibigay ako ng sipi mula sa The Times. Bagaman nagdala ng mga benepisyong pang-ekonomiya sa Tsina ang pag-iisa ng Russia dahil sa digmaan laban sa Ukraine, malinaw din ang mga gastos ng pagpapalapit ng dalawang bansa. Ayon sa panayam, bago ang pagkakahuli kay Nicolas Maduro ni Professor Jia Jingguo, dating dekano ng Faculty of International Studies ng Peking University at isa sa pinakamaimpluwensyang strategist ng Tsina. Isa sa mga nabanggit niyang gastos ay ang paglala ng kasalukuyan at hinaharap na relasyon ng Tsina sa Europa. At idinagdag niya na magiging kapaki-pakinabang para sa Tsina ang pagresolba ng sigalot sa Ukraine. Dahil sa pagpapatalsik kay Maduro, posibleng malugi ng malaki ang ekonomiya ng Tsina. Nagpahiram ang Tsina ng bilyong-bilyong piso sa Venezuela at dahil di ito makabayad, sinimulan nitong bayaran ang utang sa pamamagitan ng langis. Gayunpaman, matapos sakupin ng diktador na si Maduro noong ika-3 ng Enero, wala ni isang tanker ng langis ang umalis mula Venezuela papuntang China. Inanunsyo ng Washington na kokontrolin ang pag-export ng langis ng South America kaya sa United States lang papunta ang mga oil tanker mula rito. Idadagdag ko rin na sa ikalawang kalahati ng 2000 at 25 tumatanggap ang China ng halos 400 at 40,000 dolyar na halaga ng langis mula Venezuela araw-araw o 4% ng inaangkat nito. Seryoso talaga ito. Malaki ang tiwala ng Beijing sa rehimen ni Nicolas Maduro. Kaya noong nakaraang taon, nag-invest sila ng halos 10 bilyong dolyar sa petrochemical complex sa Chiani. Ito ay nasa probinsya ng Guangdong na idinisenyo para sa pagproseso ng sobrang bigat na langis mula Venezuela. Kaya mahirap i-repurpose ang plantang ito. Posible pero mahirap. Sinimulan na rin ng China singilin ang Moscow dahil sa kalokohang ito tungkol sa Venezuela. Biglang tumaas ang pag-aangkat ng China ng Russian Urals na langis matapos itong tanggihan ng mga refinery sa India dahil sa parusa. Huwag agad maghusga. Kahit sinasabi ng Russian propaganda na bumili ang China ng mas maraming Russian na langis at ito ay tagumpay. Ano nga ba talaga ang nangyari? Sa loob ng isang buwan, lumampas sa 1.5 milyong bariles kada araw ang dagat na supply ng Russia na langis papuntang China na 300,000 bariles na mas mataas kaysa sa karaniwang halaga noong nakaraang taon kung kailan pumapasok pa ang Venezuelan na langis sa China. Bukod dito, ang pag-export ng Urals na langis na dati ay binibili ng India ay tumaas ng 3 beses, umabot sa 200,000 at 60,000 bariles kada araw sa ika-4 na kwarter. Noong Enero ngayong taon, tumaas ng 70% ang pag-angkat ng Urals sa 400 at 47,000 bariles kada araw. Ito ang pinakamataas mula Abril 2023. Pero ang punto rito, humiling ang China ng pinakamalaking diskwento sa langis ng Russia mula nang magsimula ang malawakang digmaan ng Russia laban sa Ukraine, sabi niya. Handa naman kami. Siyempre, bilhin lahat ng langis na gusto ninyong ibenta sa India. Pero pakinggan ninyo, hindi namin ito bibilhin sa presyong pangmerkado. Ngayon, makinig kayo ng mabuti. Sa mga pantalan ng Russia, umaabot sa 26-28 dolyar kada bariles ang diskwento sa oral na langis. At sa mga pantalan ng China, dagdag pa ng 10 dolyar. Para maintindihan ninyo, ang ganitong mga diskwento ay nagdudulot ng pagkalugi sa pagbebenta ng langis. At ayos lang ito sa China. Sabi niya, makinig kayo, bigyan kami ng diskwento. Kalkulahin nyo sa average na 37 dolyar kada bariles. Hindi ito karaniwang diskwento. Sa kasalukuyan, 64 na dolyar kada bariles ang Brent na langis. Ibawas ang 37 para malaman kung magkano binibili ng China ang langis ng Rusya. Malalaking Indian refinery, simula Disyembre,
Halos hindi na pinoproseso ang langis ng Rusya dahil ang mga produkto nila ay para i-export sa European Union. Dahil dito, nabawasan ng 500,000 bariles kada araw ang pag-angkat ng Urals ng India. Ngayon, itong mga bariles na ito na may malaking diskwento ay napupunta sa China. Pero isipin mo, ang kabuuang diskwento na natatanggap ng China ay umaabot sa average na $37. Hindi kayang ilipat ng Russian oil producers sa China ang lahat ng langis na para sana sa India. Ayon sa Bloomberg, dahil sa hirap magbenta ng langis, binawasan ng mga kumpanyang Ruso ang produksyon kahit pinapayagan ng Organization of the Petroleum Exporting Countries Plus na dagdagan pa ito. Balikan natin ang hinala ng China. Nag-aalalang ang Beijing na baka nakipagkasundo ang Moscow sa Washington nang hindi sila sinasali. Tungkol sa kakaibang palitan ng Venezuela para sa Ukraine o paghahati ng spheres of influence na di alam ng Beijing matapos ang raid ng Amerika. Maraming media ang nakalala ng talumpati noong 2019 sa Kongreso ni Fiona Hill na siyang responsable sa Russia sa White House noong unang termino ni Trump. Ikwinento ni Hill na ilang beses nagbigay ng suhestyon ang mga opisyal ng Russia. Isang kakaibang alok ng pagpapalitan. Maaaring bawasan ng Moscow ang suporta kay Nicolas Maduro kapalit ng mas malawak na kalayaan mula sa Estados Unidos sa Ukraine. Hindi ito isang opisyal na alok, kundi isang pahiwatig, isang tulak, isang kindat, isang mungkahi na makipagkasundo ayon kay Hill. Ayon sa kanya, noong Abril, pumunta siya sa Moscow para iparating sa Kremlin na walang kaugnayan ang issue ng Ukraine at Venezuela. Pero nagkaroon ng hinala sa China. At ngayon si Putin ay tila taksil o donor sa paningin ng Beijing. Dito ako maglalagay ng tutuldok. Ilagay ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito. Magpapasalamat ako sa inyo para dyan. Maaari ninyo itong gawin sa pamamagitan ng kahit anong donasyon gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito. Iyon lang. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.